Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 27, 2026, Wednesday. Tuluyan ang naging bagyo ang sistema na minomonitor natin sa may silangan. Naglabas na rin ang babala ang pag-asa tungkol dito at sa pagdating ng habagat. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang lagay ng panahon ngayon ay naiimpluwensyahan ng dalawang bagay. Una, ang southwesterly wind flow na nakakaapekto sa Palawan at sa kanlurang bahagi ng Mindanao. At pangalawa, ang trough ng tropical depression na nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Mindanao. Kasabay nito, binabantayan din natin ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng pumasok sa PAR sa mga susunod na araw at bibigyan ng pangalang Domeng kapag nasa loob na. Ngayong umaga, ang tropical depression na nasa labas pa ng PAR ay tinatayang nasa layong 1,230 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang maximum sustained winds nito ay 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos ito west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, nasa karagatan pa ito at malayo sa kalupaan, pero dahil inaasahang magko-consolidate o mas mag-o-organize, patuloy natin itong imo-monitor ngayong linggo. Sa lagay ng panahon ng bansa ngayong araw para sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Palawan, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ang sanhi nito ay southwesterly wind flow. Ibig sabihin ang hangin na galing southwest hanggang west ay nagdadala ng moisture at nagpapakapal ng ulap, kaya mas mataas ang tsansa ng pabalik-balik na pag-ulan sa maghapon. Ang scattered rains dito ay hindi nangangahulugang pantay ang tama sa lahat. Pwedeng mas maulan sa isang lugar, mas mahina sa katabi, tapos magpapaulit-ulit depende sa paggalaw ng ulap-ulan. Dahil ang pagulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga bahaging may dalisdis na madaling lumambot ang lupa kapag paulit-ulit na nababasa. Sa Palawan, mas kapansin-pansin ang ganitong setup kapag tuloy-tuloy ang ihip mula southwest dahil ang moisture ay pwedeng magtulak ng mas makakapal na ulap papasok sa isla. Kaya may mga oras na pwedeng biglang dumilim at sumunod ang thunderstorm burst tapos hihina ulit. Sa Zamboanga Peninsula at Barm, karaniwan na ang ulan ay pabalik-balik. Minsan ay mas tuloy-tuloy sa ilang oras, minsan ay pira-pirasong buhos lalo na kapag magkakasunod ang thunderstorm cells. Sa Soxargen, Lanao del Norte at Misamis Occidental, ganun din ang larawan, maulap at may pagkakataon na lalakas ang ulan sa maikling panahon. Kaya mas tumataas ang risk ng biglang pagbaha sa iilang lugar kapag tumapat ang mas malalakas na buhos. Para naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, inaasahan din ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ang pangunahing dahilan dito ay ang trough ng tropical depression. Kapag buntot ng bagyo ang driver, mas nagiging organized ang ulap-ulan sa ilang oras. Kaya mas mataas ang tsansa ng mas madalas na buhos kumpara sa purely localized thunderstorm lang. Pwedeng maglabas ng ulan na pabalik-balik, minsan tuloy-tuloy sa ilang oras, tapos hihina, tapos babalik ulit. At dahil moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy ang ulan, posible din ang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa at sa mga bahaging may slope o matatarik na lupa. Sa ganitong kondisyon, kahit hindi sobrang lakas ang sentro ng isang disturbance sa malayo, sapat na ang trough at ang dalang moisture para maglabas ng mabibigat na ulap at thunderstorm burst sa ilang lugar sa Mindanao. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang sanhi nito ay localized thunderstorm. Ibig sabihin ang ulan dito ay mas nakadepende sa local heat at moisture. Kapag tumama ang severe thunderstorm, posible ang flash flood at landslides, lalo na sa mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig at sa mga bahaging may dalisdis sa ilang probinsya. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng dagat dahil dito rin mas ramdam ang epekto lalo na sa mga baybayin. Para sa Northern Luzon, Central Luzon at Eastern section ng Southern Luzon, light to moderate ang hangin na mula southeast to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, manageable sa maraming baybayin pero may mga oras na pwedeng mas magalaw lalo na sa mga exposed na seaboards at kapag may thunderstorm activity sa bandang dagat. Para sa Palawan at kanlurang bahagi ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula southwest to west. Ang coastal
coastal waters ay slight to moderate 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa ganitong direksyon, mas ramdam ang alon sa mga baybaying nakaharap sa southwest at west flow, lalo na kung tuloy-tuloy ang ihip sa maghapon. Para sa natitirang bahagi ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at ang coastal waters ay slight to moderate din 0.6 hanggang 1.5 meters. Magkakaibang exposure ng mga baybayin depende sa direksyon, kaya may mga lugar na mas open sa ihip at alon at may mga lugar na mas sheltered. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na variable at ang coastal waters ay slight to moderate 0.6 hanggang 1.2 meters. Mas mababa ang upper range dito, kaya mas kalmado ang baseline sa maraming baybayin. Pero pwedeng magbago ang kondisyon sa iilang oras kapag may thunderstorm cells sa malapit na karagatan dahil pwedeng sumabay ang pagbugsong hangin at mas magalaw na alon. Ngayon, puntahan natin ang general outlook para kay Domeng, yung tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Ayon sa outlook, habang patuloy itong nagko-consolidate, maaari itong gumalaw ng medyo erratic sa loob ng susunod na 24 hours. Pagkatapos nito, inaasahang kikilos ito ng generally northwestward sa buong forecast period. May posibilidad na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa Thursday, May 28, bukas sa hapon o gabi. At kapag nasa loob na, bibigyan nga ito ng local name na Domeng. Kapag pumasok ito sa PAR, inaasahang papasok ito bilang tropical storm at may senaryo na maaari itong umabot sa typhoon category sa Saturday, May 30 habang nasa Philippine Sea. Mahalagang detalye ito dahil ipinapakita nito na may window ng paglakas habang nasa karagatan pa kahit na ang sentro ay hindi nakikitang tatawid sa kalupaan. At sa kasalukuyang projection, mas mababa ang tsansa na maglandfall ito sa bansa. Pero ipinapakita din na ang hangin nito ay maaaring makaapekto sa extreme northern Luzon at ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaaring itaas sa pagdaan ng sistemang ito ay wind signal number 1. Meaning, kung susundin ang kasalukuyang guidance, ang exposure sa hangin ay mas nasa pinakahilagang bahagi at hindi ito inaasahang magdadala ng mas mataas na signal base sa kasalukuyang forecast scenario. Kasabay nito, inaasahan na maaaring magkaroon ng moderate to rough sea condition sa mga seaboards ng extreme northern Luzon ngayong weekend, kaya posibleng magtaas ng gale warning sa bahaging iyon kung tumugma ang kondisyon ng hangin at alon sa mga threshold. Ang ganitong sea condition ay kadalasang nararamdaman sa open waters at sa mga baybaying direktang nakaharap sa direksyon ng swell. Kaya kahit malayo ang sentro, ang dagat ang isa sa unang sumasalo ng epekto kapag malakas ang sistema sa Philippine Sea. Isa pang mahalagang punto sa outlook, maaaring palakasin ng tropical cyclone na ito ang southwest monsoon sa Saturday, May 30. Dito pumapasok yung tinatawag nating habagat enhancement. Kahit hindi landfall, kapag malakas ang bagyo at ang posisyon nito ay tugma sa monsoon flow, pwede nitong hatakin ng mas maraming moisture at palakasin ang daloy ng hangin mula southwest na magpapataas ng pagkakataon ng mas malalawak na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na sensitibo sa habagat pattern. Bukod dito, may isa pang sistema na nakikita, yung bagyo na manggagaling sa kanluran na mataas ang posibilidad na tumawid sa may extreme northern Luzon. Sa puntong ito, mahalagang tandaan na malayo pa ang forecast period para dito, kaya marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng nasabing kasunod na bagyo. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.